There's an orb right here. Here I'm barking. Harnett County, Hilagang Carolina, noong Enero 8, 2007. Habang nasa isang paglalakbay at nangingisda sa pampang ng Cape Fear River, nagpasya si Chris Bledsoe na lumayo sa kanyang mga kaibigan at anak upang mamasyal ng mag-isa sa isang kalapit na bukid. Bigla siyang nakakita ng hindi kapanipaniwalang bagay sa langit. Nakita ni Chris ang isang matingkad na pulang bola na parang araw. At habang patuloy siyang naglalakad sa burol, lumalawak ang kanyang nakikita. Nakakita siya ng pangalawang bola ng liwanag. Ito ay pula at may apoy na lumalabas sa mga bolang ito. Tinitingnan ni Chris ang mga orbs na ito at sa tingin niya ay 20 minuto niya itong tiningnan. Ngunit lumalabas na nawawala na siya ng halos 4 na oras. Ito ay isang klasikong kaso ng nawawalang oras kaugnay ng hindi pangkaraniwang bagay na ito. At doon nagsimula ang kwentong ito. Ayon kay Bledsoe, malaki ang epekto sa kanya ng engkwentrong ito. Kapwa sa mental at pisikal. Si Chris ay naging isang napakamatagumpay na negosyante, isang builder, isang piloto. Ngunit siya ay nagkaroon ng isang sakit kung saan siya ay nagkaroon ng kapansanan. Ngunit nung gabing iyon ay gumaling siya mula sa nakakapanghinang sakit na iyon. Hindi maipaliwanag kung ano ang kanyang nakita o ang kanyang kahangahangang paggaling na kumbinsi si Bledsoe na nagkaroon siya ng hindi makamundong pakikipagtagpo. Iniulat niya ang kaganapan sa Mutual UFO Network at mabilis na kumalat ang balita ng kanyang mga karanasan. Nang mahayag ang kwento, siya ay ginawang sinungaling. Siya ay tinanggihan ng kanyang komunidad. Napakalungkot na sitwasyon kapag nangyari ito sa mga taong may ganitong mga karanasan, ngunit hindi karaniwan. Ayon kay Bledsoe, nagpatuloy ang kanyang mga nakitang mahiwagang orbs at nakumbinsi siyang kaya niyang isamo ng mga ito. Isang tao ang naintriga sa kwento ni Bledsoe at ito ay ang kaibigan niyang si Colonel John Alexander. At nang bisitahin ni Colonel Alexander si Chris sa kanyang tahanan, nagkaroon siya ng sarili niyang mga UFO encounter. Si Colonel John Alexander ay nag-imbestiga sa mga UFO para sa gobyerno ng US. Kilalang-kilala niya si Chris at bumisita sa kanyang ari-arian at sa isang pagkakataong iyon ay nasaksihan niya si Chris na may tinuturo at nagsasabing magmumula ang UFO sa direksyong ito. At boom! Ito nga ay nagpakita sa kanila. Look, wow. Yeah, I see it. Kaya't alam niya na ang UFO na ito ay magpapakitang muli. At ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng koneksyon sa pagitan ng mga UFO at mismong mga abductees. Across the sky. We're moving across the sky right now. Yeah, buddy, watch. It's coming, it's Right so up here. bright. Marahil hindi lang passive victim ang mga taong ito. Sila ay mga kalahok, aktibong kalahok sa isang extraterrestrial agenda. Noong 2012, 5 taon pagkatapos ng kanyang unang engkwentro sa mga UFO na ito, sinabi ni Bledsoe na nagkaroon siya ng isa pang engkwentro. At ang isang ito ay nagkaroon ng mas malalim na epekto sa kanya. Nasa labas si Chris isang gabi at bigla na lang bumukas ang portal na ito sa harap niya. At lumabas sa portal na ito ang magandang babae at ito ay lumulutang mula sa lupa. Tinukoy niya ito bilang babae. Nakasuot siya ng maluwalhating damit na napakaliwanag. Sinabi niya kay Chris, "Alam mo kung bakit ako naririto. Ikaw ang magkukwento ng makikita mo at kung ikakalat mo ang iyong kwento, pupunta ako sa iyo. Iga-guide at tutulungan kita." Dahil sa kanyang pakikipagtagpo sa nilalang na ito, naniniwala si Bledsoe, tulad ng marami pang kwento tungkol sa karanasan sa UFO, na siya ay pinili para sa isang espesyal na layunin. Sinimulan itong tingnan ni Chris Bledsoe sa pamamagitan ng isang relihiyosong pananaw. Iniisip niya bigla siyang naging isang propeta na siya ay isang pinili. Kahit papaano ay konektado siya sa isang paghahayag o isang pagbubunyag na malapit ng mangyari sa mundo. At iniuugnay niya ang karanasan ng UFO sa Diyos. Mayroong iba't ibang mga modelo ng karanasan ng abduction. At isa sa mga ito ay karaniwang nagsasabing ito ay relihiyoso. Iyan ay isang klasikong motif o pattern
na nakikita natin sa kasaysayan ng napakatinding karanasan sa relihiyon. At ngayon, syempre, hindi ito naka-frame sa mga relihiyosong termino. Naka-frame ito sa mga termino ng science fiction or astrophysical terms. Ngunit sa tingin nila, ang mga karanasang ito ay may pagkakapare-pareho sa kanila. At iniisip nila na ang mga tao ay nakikipag-ugnayan sa mga nilalang na ito sa loob ng mahabang panahon. Sa sinaunang panahon, naririnig natin ang parehong mga kwento. Halimbawa, espesipikong sinabi ni Enoch na ang dahilan kung bakit siya napili ay dahil ang tinatawag na mga tagapag-alaga ng langit na mga anghel ay nagbigay ng ilang kaalaman sa kanya. Sa bawat sinaunang kultura, sinasabi sa atin ng lahat ng pinagmulang kwento na may napiling maghatid ng mahalagang kaalaman, mahalagang impormasyon sa iba pang bahagi ng mundo.